Okay, we interrupt this program because we can. Hindi, so kasama natin today ang director and Writer and director. Writer-director. Sana sinabi mo. Wow! Nagamit agad. Thank you. Ng upcoming Netflix film na ang title ay... Sana sinabi mo. Pero hindi alin? yun yung theme song namin. Ay, iba po siya sa kanta. Kanta ba yun? JP, lawakan mo yung mundo mo, hindi Nino. puro Lady Gaga. Anyway, dito yung writer and director ng Sana Sinabi Mo, Shai Advincula Antonio. Yes. First film niya. First film ni Shai. First film lang naman niya. Yes. December 4, only on Netflix. Yes. Worldwide. Ay, taray. Yes. Anong kwento ng Sana Sinabi Mo? Ba't ba ganun yung title? Siya nakaisip? Si Shai. So, yung Sana Sinabi Mo, personal story siya. Inspired by my life. Wow. And the life of my father. So, yung kwento niya, it's about a grieving son na nung namatay yung tatay niya, nalaman niyang bakla pala ito. So, yung grieving son na yun, he grew up na missionary, religious sila, buong pamilya. So, yung buhay ng tatay niya, bahay, simbahan. So, imagine the shock nung nalaman niya, bakla pala yung tatay niya, at nalaman niya sa last night ng wake ng tatay niya. When he goes home, he finds breadcrumbs basically na iniwan ng tatay niya to reveal secrets na sobrang dami pala, which will make our grieving son, na by the way, ang bibida pala ay si Juan Carlos. So, Para namang bayad. so ang pangalan ni Juan Carlos dito ay si Seth. So, si Seth, bilang missionary, di ba yung mga missionary, usually, they get deployed elsewhere to spread the word of God. But si Seth, what he does is to knock on houses, not to deliver God's message, but to deliver a letter from his father from 40 years ago to his almost lover in Spain. So yun, nag-shoot kami sa Spain for this. In Andalusia. For 2 weeks, tas may kasama din kaming Spanish actor doon. Yun, mapapanood niyo siya sa December 4, only on Netflix. Sana Sinabi Mo. Si Gael ba to? Jaime Fabregas. Ba yun? Uy, hindi, direct. Talaga doon siya. Pero doon ba siya? Ha? Andun siya? Direct, chinek ko sa IMDb recently kung andun na. Andun si Jaime Fabregas, hindi ko alam kung bakit. Sa Andalusia? Sana Sinabi Mo sa IMDb. Pero kung sino po yung naglagay nun, pakitanggal po, hindi po kasama si Sir Jaime Fabregas. Oh. Uy, alam mo, ikaw yun, Ako JP. yun. Oo. Nilagay ko yung buong Fabregas family. Anyway, yun yung kwento. Di ba ang ganda? Kaya pala ayaw sabihin. Oo. So, buti na lang sinabi niya. Gusto mo ba i-share kung saan siya galing? 6 years ago, namatay yung dad ko. Tas sobrang close namin. As in, best friend ko talaga siya. Alam niya lahat. Tung pagkamatay niya, as in, the day na namatay siya, tumawag yung kuya ko. Sabi niya, bumili ka ng pink tsaka purple na flowers, ha. Sabi ko, bakit naman sobrang specific? Pink and purple, pwede naman puti. Sabi niya, hindi mo alam, bakla si Papa. Sabi ko, ha? Parang, hindi ko talaga siya, parang akala ko nagjo-joke. So, pag uwi ko sa bahay, pagkapasok ko, yung bahay namin, pink. Lahat ng kortina namin, siya yung nagtahi. Lahat ng dress ko growing up, siya yung gumawa. So, sabi ko, bakla nga siya, no? Parang he never told me verbally, but he told me in the ways that he could. So, parang, nagkaroon ako ng stage na galit ako sa kanya na parang, alam mo namang sobrang open ko sa lahat, ang dami kong bading na kaibigan, ang dami naming bading na kapamilya, pero bakit parang siya, hindi niya makwento sa akin yung ganong life. Kinalkal ko yung mga gamit niya, ang dami niyang sinulat na poems, na songs, stories about repressed love. Tapos may nahanap akong baul, as in sobrang cinematic, na parang may alikabok pa yung baul. Pagbukas ko, merong mga love letters from a guy. So, yung love letters na yun, it's about love na hindi pwedeng i-express, love na, actually parang meron pa dong mga poems na sinulat niya sa journals niya na naiinis siya sa sarili niya why he feels this way. Na parang pinagbabawalan siya ng parents niya, hindi niya ma-express ng tama na di-disappoint niya yung tatay niya. Why does he have to feel this way? And it was back in the 70s. So, yung letters, yung kasulatan niya, yung parang lover niya doon, taga Quiapo. So, during the time that I was really grieving for him, I went to search for that address. Hindi ko nahanap. To
my dismay, wala siya. Hindi siya nag-i-exist. Yung person, hinanap ko sa Facebook, ganyan. Walang ganong tao. So, inisip ko, paano ko mabibigyan yung tatay ko ng ending na deserve niya sa mundong namimili kung sino dapat yung recipient ng love mo. So, as a filmmaker, I believe that cinema kasi immortalizes stories. So, ang gusto ko ma-immortalize kahit papano yung kwento ng buhay ng tatay ko na hindi niya na live. Kumbaga yung unlived life niya. Na kahit sa pelikula man lang sumaya siya. Kahit sa pelikula man lang makakapili siya kung sino yung tatanggap ng pagmamahal niya. Na hindi siya kailangang mag-compromise. Hindi niya kailangang itago yung identity niya. Ayun. Ang ganda ng kwento, de. Diba? Nakakapikon. Tinok ko ulit yung tatay ko. Meron siyang YouTube account, tapos may playlist. Pero alam mo yung very boomer na yung playlist niya, isa lang yung kantang laman. Yung isang playlist doon ang pangalan, Andalusia. So yung song ay Andalusia. It's about waiting and waiting for a love that never comes. Ginamit niyo ba yung kanta? Hindi, mahal. Hindi. Ay, Pero may grabe kanta naman. kami na Pasabog yun. pasabog yung kanta. Na yun yung hindi talaga namin sasabihin. Para panoorin nila sa December 4. So this is produced by Project 8. Yes. So paano siya napunta sa ano? So after ko kasi graduate, Project 8 na ako. So galing ako sa UP Film. Tapos minessage ko si director nito, naghanap siya ng script con. Ako yung pinakaunang nag-message. Yun lang yung rason kung bakit ako napunta doon. Sabi ko naghanap ako ng trabaho, tsaka gusto ko mag-train under her. Tapos, so naging intern muna ako, tapos naging PA, naging script con, naging AD, naging writer, tapos ngayon nagde-direct na. So nakapag-direct ako ng seniors with Project 8. Concept yun ni director nito. Tapos hinayaan niya ako Viva. mag-direct. Yes, oo. Julia Barrero. So matagal ko na siyang binubuo yung concept. Hindi ko na siya masulat kasi ang sakit niya isulat. Pag nagsusulat ako ng eksena, alam din to nila director net kasi ang tagal ko isulat yung siguro mga isang taon din ako nagsusulat kasi sobrang sakit. Parang every time na nagsusulat ako ng eksena that involves yung pag-relive ng grief, nababangga ako sa pader. Kasi parang hindi ko na alam kung paano gumalaw. Na parang ayaw niyo siyang balikan kasi it's the kind of pain na hindi mo gustong buksan ulit. Ayun, pinitch ko sa Project 8. Matagal naman na alam nila Direct Dan and Directonet na may ganito akong concept. So yun, finally nahanapan namin ng way na ma-produce siya. And I'm so happy na sa Netflix kasi I think it's a very important story. Queer story siya. So it's really important to get it out there na in a way na mas may intindihan ng karamihan, mapapanood ng karamihan. So hindi ko din alam pag napanood ng pamilya kung mga homophobe. Good luck po sa kanila. Alam ba ng family mo na ginawa mo yung film? Surprise! So hello. Tapos hindi lang si Juan Carlos, sino pa yung... Yes. So, kasama din namin dito si JC Santos. Siya yung gaganap na tatay ni JK. Ano kasi siya, may past and present. So, sa past, makikita natin si JK. And dito din si Miss Rosana Roses. Sobrang galing niya dito. Sobrang galing ni Miss Osang. As in, si Miss Rosana, siya yung gaganap na best friend ni JC. Pero in the past, siya si Yesh Burse. Ah, sige. Oo, galing. Sobrang galing. Nagaya niya talaga. Sino Huli yung yung present tawa. na JC? Pwede Si sabihin. Tito Boji Pascua. Oh, ano ba yun? Nakakayak ba to? Hindi, it's a comedy. Feeling ko naman, parang nakakatawa yung bakla. Pag may At saya ng mga bakla. oo, pag may Masaya. bakla, masaya yan. Yes. So, andyan si Cyril Manabat, si RK Bagatching, andyan din. Husay ni RK. Ano si RK? Kuya? Church member. So siya yung mga kasama ni JK sa Spin. Tapos, andyan din si Sir Noni Buencamino. So, yung Spanish actor natin ay pwede na sabihin. Yes, yes. Si Sir Jaime Garcia Machine. Yon. Hindi si Jaime Fabregas. Hindi si Jaime Fabregas. Sorry to disappoint. Sayang naman. Sayang naman. Missed opportunity. Ay, Lot nila Tsaka, yun. si Miss Lot pala andyan din. Si Miss Lot yung nanay ni JK dito. Hindi OP namin si Cara Moreno, also of Yes. XX Lovers, di ba? Editor namin si Bentol na naisingit. Na nung una, hindi pa daw kaya. Sabi ko, Ben, bigay mo na to sa akin. Ano ba naman yun? Nadaan sa utang na Oo, loob. Ben, ako sinasabi ko sa'yo. PD. Si Timmy Dominguez, yung Yes. PD natin. Doon sa mga nanonood na, ay, parang dapat kailangan 20.
kunyari, 29 na ako, wala pa akong first film. Hindi naman ganon. Hindi siya Totoo. unahan. I think it came at the right time for Shai. Pwede ko ba ikwento yung direct? Kasi ano yun 2022, tapos binudol nila kami sa Project 8. Sabi nila, yung walang ipipitch namin, walang bonus. So lahat kami nag-pitch. Minsan kasi kailangan mga ano din to eh. Kailangan may kapalit. Nahiya kasi yung iba. Pinupush na ano. Siyempre, tsaka tingin ko naman, nag-guess ko naman yung iba na hindi nagpipitch kasi nga parang pangit, ganyan. Pero, Hindi pa ready. oo, guys, tayo-tayo lang to ha. Wala namang makakakita kung pangit yan eh. Practice na rin. Diba? Oo. Oo. Parang, pag pangit, edi pangit. Wala, hindi naman natin in-announce. Tsaka sa industry ngayon, sobrang competitive ng mga tao. So, kapag may binibigay na opportunity, grab agad. Yes. Kasi Diba? di mo alam kailan siya darating ulit. Agree. Fortune favors the bold. Yes. And the show must... Go on. Feel it. Kasi ako kasama nung first part ng Ocular eh. Pagdating nila siya dun sa dun sa olive trees na walang mga walang kulay, walang bulaklak. Yun yung nasa script. So, Ocular. Okay, hindi. Okay. Nung Ocular, ang daming bulaklak. Oo. Tapos, Hindi siya season, ganun. oo. Okay, actually Hindi, okay pero yun. dapat season, parang Oo. season pa pero... Dapat, kasi parang 1 month lang Oo. naman yung pagitan nung nag-shoot at Ocular. Tapos parang ang sabi sa amin, hindi yan, dyan pa yan. Mas malago pa yan kapag bumalik na kayo dito. Nung pagbalik namin, wala masyadong bulaklak. Tapos tumatawag si Rain sa akin, te, walang bulaklak. Ang gagawin? Tapos parang, kasi si Shai naman, Direk, walang bulaklak. Ang gagawin natin, te? Ano lalagay? So, paano yun? Paano yung, sige, wait lang. Huwag kayong magpapanik. Paano natin so ako pa, inisip ko pa, ano bang shot mo? Baka pwedeng sa post lagyan ng bulaklak. Gumagalaw yung shot. So, parang, Nakaronin. oo. Hindi pwede. So, parang, sabi ko, hindi, ka muna, mag-relax ka muna, may isip mo na, ang point lang, walang bulaklak. Hindi mag-a-adjust yung nature. Totoo. Hindi siya bigla magkakaroon ng bulaklak. So, Hindi mag-a-adjust si God sa'yo. Pero kung tutuusin, napakalaking decision yun for Shai, ha? I mean, kung as a first-time director na walang mababa ang EQ. So, kailangan talaga mataas ang EQ. I mean, kapag director ka, kailangan mataas yung EQ mo eh. Hindi ka dapat na, lalo sa third world, di naman mabibigay talaga sa'yo lahat. Totoo. True. O tricycle lang na Yung select! Oo, di ba? Pero yun, sobrang big, parang, ba't walang bulaklak? Pero Sabi nagawa ng paraan, direct. Ang ginawa namin, panoorin nyo na lang. Yes, ganda. Pero Pero sobrang promising ng kwento. nandun na naman sila sa Netflix. Bring tissue. Bring him home. Bring tatay ko. Bring him home. Yung lover ni Papa. Ang galing, husay nila lahat. Okay, sige, last promote. Sana manood po kayo. Sana sinabi mo. December 4 on Netflix. Natawa ko na title pag sinasabi. Pero hindi ga yung theme song. Alamin mo, nasa Spotify. Sana sanabi mo. Lawakan mo mundo mo, ma. Hindi puro, Sino ba yan? Kritiko na Robin. dyan. Thank you, Shai. Thank you, Shai. Congrats! Grabe. Congrats sa first film. Yes.